nyo? Kita nyo? Diba? Kabastusan yung ginawa niya sa Pangulo, dapat ma-disbar yan kasi hindi ganyan ang asal ng mga abogado. Rosemary Codel. Kaya nga sana makita to ng Atty. Rene Bueno. Sana makita to ng Supreme Court. Diba? Sana makita to ng Supreme Court. Hindi ito katanggap-tanggap. Isa siyang vice mayor. Sorry po. Doon po ako hanggang ngayon tila hindi pa rin ako maglabas ng kaunting salawit. Aminado po ako hanggang ngayon tila hindi pa rin ako makapaniwala at kung tutusin ay medyo shock pa rin ako. Nagulat ako sa narinig nating talumpati ni Harold Respicio na ipinakita ko kani-kanina lamang. Sa harap ng publiko, narinig natin tinawag ng Atty. Respicio na tanga ang Pangulo ng Republika ng ating bansa. Tatalakayin po natin ang mga posibleng legal na kahihinatnan na maaaring harapin ng nasabing vice alkalde at abogado si Harold Respicio dahil sa kanyang mga pahayag sa publiko. Ang pagtawag sa Pangulo na tanga ang nagbabantang tanong na gusto mo bang makulong ka pag presidente na si Vice President Sara Duterte? At yung paggamit ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ito hindi siya masasakit na salita, pambabastos na salita. At Senado. Bukod po dito, itataas natin ang panawagan para sa Pangulo at lalong-lalo na po sa mga mahistrado ng ating Korte Suprema. Simula ng pagsisiyasat motu proprio laban sa kanya dahil sa pag-uugaling hindi angkop sa isang opisyal ng hukuman, officer of the court, at paggamit ng mapang-abusong wika laban sa mga mampapatas. Kami pong mga abogado kapag nakakakita ng ganito ay medyo naapektuhan sapagkat kami ay damay dito sapagkat Attorney, sandali Attorney, sandali. Ito, sinabi tanga. Diba? Nanakot pa. Tapos pinapanawagan natin ngayon na dapat kumilos ng Supreme Court. Pero di ba dapat noong nagbanta ang Vice Presidente, abogado din yon? Nagbanta sa Pangulo, minura? Kita ng buong mundo? Hindi ba dapat sana kumilos din ang Supreme Court doon? Diba? Yun yung dapat kinilusan ng Supreme Court. Dahil hindi pwedeng makaalpas sa kanilang panunuri yun dahil kalat na kalat yun. Tanga po yan, napanood po yan. Hindi lang buong Pilipinas po ang nakapanood yan. At siyempre, hindi lang buong Pilipinas, kundi kumalat na ito sa buong mundo. Ito nga, maaaring hindi pa makita kung di natin tinitake up Pero kay VP Sara, kita ng buong mundo yun. Pero ba't hindi kumilos sa Supreme Court? Pero kay Larry Gadon, kumilos. Kay attorney, although DDS na siya, still, si engineer, I forgot the name. Yung dati kaibigan ni Si Atty. Enzo. Si Atty. Kusing. Ano lang yun Kadisbar yun. Kusing. Nag-ano lang yun ng pleadings. Nag-post lang. Disbarred. Si VP Sara, walang action. Hindi na po tayo magtataka dyan, mga kabayan. Alam naman po natin, karamihan dyan sa mga justice dyan sa Supreme Court, puro mga appointee ni Duterte yan. O kaya siguro ganyan itong ang Korte Suprema natin, hindi ba, mga kabayan? Pagka hindi nila kaalyado, mabilis nilang aaksyonan yan. Disbar ka. Pero pagka mga Duterte at mga kaalyado nila ang nagsasalita, ayos lang, walang problema, di po ba? Bakit ganyan yung Korte Suprema natin? Kaya dapat kayong mga abogado na alam nyo naman yung mga batas patungkol dyan dahil yan ang ninyo yan ang profesyon ninyo. O di kayo nang magsampa ng kaso kung ayaw kumilos ng Korte Suprema. Magsampa kayo ng kaso. Kasi itong Korte Suprema, mga kabayan, hindi talaga gagalaw yan. Nakaupo lang yan dyan. Kumbaga sa mga palamuti lang yung mga justices natin dyan. Action.
So, hindi ko alam kung hindi nila napanood. Supreme Court may motu proprio. Ayun naman natin silang dungisan ang kanilang integridad ng Supreme Court. So, iisipin ko na lang, hindi nila napanood ang ang VP. Hindi nila napanood ang VP. Napanood nila yan. Sa pagmumura, sa pagme-meltdown, Babanta. sa pagbabanta, sa buhay ng Pangulo, at sa pagkakaroon ng kilala na assassin. Iisipin ko, hindi nila napanood. Iisipin kong hindi nila nabalitaan kasi hindi nila ito inaksyonan. As compared sa mabilis na action kay Gadon, kay Secretary Gadon, at saka kay Engineer Causing, Attorney Causing at that time. So yun lang isipin natin, hindi napanood ng Supreme Court. So sana ito mapanood. Mataas po ang pagtingin sa amin ng mga mamamayan at kung makakakita tayo ng mga kasamaan natin sa legal na profesyon ay para bang nadadamay natin ang imahe namin bilang mga abogado. Ganyan ba kayo mga abogado magsipagsalita? No, sa harapan ng publiko, lalo-lalo na kung binabanatan ninyo na walang pakun. Alam niyo po mga kabayan, talagang nakakalungkot po yan sa hanay ng mga abogado, lalo na yung matitinong mga abogado, mga kabayan. Talagang damay po sila dyan, lahat. Oh. Sa mga pinagagawa nito mga DDS na ito, ng mga abogado, na walong pakundangan kung bastusin ang Pangulo. Oh. Katulad na lang itong sila Rowena Guanzon. Ito si Rowena Guanzon, naging committee chairman pa. Kung magsasalita ang mga ito, parang hindi talaga hindi abogado. Italo pa sila ng mga kabayan, ng mga ordinaryong mamamayan na hindi nakapag-aral pero tinuruan ng tamang pag-ugali, tamang pananalita. Talo pa itong mga abogado na ito. Ng mga ordinaryong mamamayan na walang profesyon, walang natapos na kurso, pero naturuan ng kanilang mga magulang ng magandang pag-ugali. Ganun sila magsalita. Pero itong sila attorney Guanzon na to, tsaka itong si pambansang ilong na si Respicio, mga kabayan, talagang wala na talagang mamudo ang mga ito. Kaya dapat talaga aksyonan niya ng Korte Suprema. Bigyan nyo ng disiplina. Sa mahal naman natin Pangulo, abay Mr. President, abay kumilos ka naman, wag mo naman hayaan na ginaganyan-ganyan ka ng mga taong ito na below the belt na ang tirada sa'yo, pero ikaw wala lang. Kikita mo, nakikipagbardagulan na yung mga sumusuporta sa'yo. Kung paano yung pagtatanggol, tapos hindi ka naman, baka naman panghinaan ng loob yung mga nagtatanggol sa'yo kasi ikaw mismo di ba? Ikaw mismo ayaw mong umaksyon ayaw mong kumilos Hindi rin maganda yung lagi ka na lang mabait. Kailangan mag-ano ka rin. Di ba? Pagka nang ganyan yung gagawin mo, talagang aabusuruhin ka ng mga kupal na ito Ayaw, di ba? Tangan mo siya ang ating gobyerno. Hindi pa naman yung public officials pero dapat hindi na below the belt. Yes. Pwede ka naman maging kritiko. Pero kung yung pagiging kritiko mo, dapat may basihan. Diba? At kung ikaw ay parte ka ng good governance, magsampa na kayo ng kaso. Yun yung sabi natin, magsampa na kayo ng kaso. Unahin nyo na yan. Kesa sa pagbintang kayo ng bintang, so wala kayong ginagawang aksyon, sinong tanga? Mga tanga naman Dami talaga. ko lang alam Mga tanga naman talaga yung mga DDS na yan Sinong tanga? Ang gagaling nyo sa media. Tapos wala pala kayong magawa. O di tanga. Diba? Although ayoko word na tanga Kaya lang ginamit nila So, ang pangit yung word na tanga. So, bawiin ko na lang. Bawiin natin. Kayo pala may alam Wag na. O, sino ang Ako, hindi ko binabawi. Okay, yun Ako kasi ganun ganun natin Ang lakas yung magbintang, puro kayo pa media. Tapos wala naman kayong ginagawa. Parang Agenda talaga nila yan. Agenda talaga ng mga DDS yan. Ang sirain nila ang presidente. Sa social media sila napakaingay. Pero sabi nga, kung mayroon silang ebidensya, ba't hindi sila magsampa ng kaso? Diba? Kasuhan nila si PBBM. Kung totoong
sinasabi nila involved si PBBM dyan sa korupsyon, dyan sa DPWH, di ba? Ang dami na, mga abogado mga yan, itong si Bongson, o Respicio, o sama nyo na yung kapatid ni Bongbong Marcos na itong yung mangkukulam na si Jaime Marcos. O, magsama-sama na kayo, magsasampa nyo ng kaso, si BBBM. Pero bakit hindi po nila magawa, mga kabayan? Kasi nga, wala silang matibay na ebidensya. O kaya ang ginagawa na lang nila, itong mga ito, ay mag-ingay sa social media para sirain si PBBM. Baka nagbabakasakali sila na may mabudol pa silang mga Pilipino. O, pero yung mga matitinong mga Pilipino, mga kabayan, itong mga nag-iisip, tinitimbang ang mga pangyayari, ay hindi nila mabubudol. Ang nabubudol lang nila, itong mga DDS na tanga. Ang puso nyo for accountability and transparency. Pero sino? Toot! Diba? Aba. Nakawala sa mental, naging politiko. Yes, sinukan sa akin. Diba? Oh. May limitasyon, sabi nga natin, ang freedom of speech and freedom of expression sa ilalim po ng ating saligang batas. Ngayon, himayin natin, ano ba yung mga posibleng pananagutan administratively and criminally. Ang pagtawag po sa Pangulo ng tanga at paggamit ng masasakit na salita laban sa mga mambabatas ay maaaring ituring na pampubliko at may masamang layuning pagbibintang na naglalayong sirain ang dangal o reputasyon nila. Sabay dapat makarating dito sa mga House of Representatives, sa mga miyembro dyan at sa Senado. Sabay nasisira ang pangalan ninyo ng ganyan na lamang. Kung mapapatunayang mapanirang puri, ang libel po ay may parusang pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ang cyber libel naman ay medyo may mataas na kaparusahan. No? Mula 4 na taon, 2 buwan hanggang... Pero ako mga Clisep, definitely, ang Pangulo, alam ko, hindi yan mag-start ang kaso cyber libel. Pero, dapat ang NBI, PNP, DILG, Ombudsman, DOJ, kumilos. Tama. Kayo mga, ahensya ng gobyerno, dapat kayo yung kumilos. Di ba? NBI, PNP. Anong ginagawa nyo? Kayo magsampa ng kaso. Para matauhan naman ang mga ito. Di man cyber libel? Pero administrative case? Criminal case? Inciting to sedition? Bakit? Daming kaso ng mga yan. Nagkikreate siya ng kwento para magalit ang tao sa Pangulo. Anong purpose? Gibain ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Yun naman ang purpose nila eh. Tumpak, wala nang iba. Diba? Yan ang purpose nila. Yan ang ulterior motive nila. Ang pinaka-goal nila, tanggalin ang Pangulo. Hanggang 6 na taon. So kasi ginamit mo yung internet, no? Yung social media platforms, Facebook, TikTok, or YouTube channel. Hindi na Kaya pala, medyo pati po pala, sana, nag-request tayo sa Supreme Court. tumataas yung parusa by 1 degree. It's higher than the traditional libel as compared with the cyber libel Especially Vice Mayor to, public servant to. So dapat sa Supreme Court ito. crime. Ngayon tingnan po natin yung pagbabanta. Medyo malubang pagbabanta yan kasi pakukulong mo magiging presidente. Ang vice-presidente, great threats po yan. Sa ilalim po yan ng Article 282 ng Revised Penal Code. Ang pahayag na gusto mo bang makulong pag presidente na si Sara Duterte ay maaari po yung ituring na pagbabanta na magdulot ng pinsala. Tapos, gagawa lang pala ng kwento at gagawa ng ebidensya katulad ng ginawa ni dating Pangulo Duterte kay De Lima. Kita mo ng plano, di ba? Yung pagkakakulong, no, sa mga individual. Alam nyo mga kabayan, pwede pong mangyari yan. Kasi itong si Sara Duterte, pag halimbawa, example na lang, nanalo itong naging presidente ito. Ganyan ang gagawin niya. Kay PBB, at sa lahat ng mga hindi sumusuporta sa kanya. Pakakasuhan niya yan, tataniman nila ng mga ebidensya. Magaling sila gumawa ng tanim witness. Kahit na walang kasalanan, ipapakulong nila, di ba? Katulad nga nangyari kay Laila de Lima. Ganyan ang gagawin ng mga yan talaga.
depende sa konteksto at layunin kung ituring itong malubhang pagbabanta. Ang parusa ay mula aresto mayor. Pag sinabing aresto mayor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. O kaya prison correctional. Kapag prison correctional, ibig sabihin yan, may pagkakakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. So, 6-6. Kung ito ay itinuro sa isang taong Yes, otoridad, dapat na kung may pulis dyan, dinadampot na yan. maaari itong Hindi na freedom of qualifikado. expression. Freedom of expression ba pag salita ng tanga sa Pangulo? Diba? Pagbabanta sa ilalim ng Article 285 ng Revised Penal Code na may mas matinding parusa, mas mataas ang kaparusahan na makukuha ng taong nagkasala, na napatunayan na nagkasala. Isa pa, meron din tayong mga ibang batas na sumasakop sa kanyang pag-uugali. At ang paggamit po kasi ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng mababang kapulungan, miyembro dyan sa ating Senado, ay pwede mong ituring na pag-uugali na patahina sa paggalang sa mga lupon na ito na may parusang aresto mayor. Aresto mayor, 1 buwan lang at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong o may kasama itong multa. Pero ito dapat i-update na ito itong revised penal code. Medyo yung multa parang kaya-kaya ng bayaran ito ng ordinaryong tao. Kasi nagtitinda lang ng sorbetes pag ganyan yung nakakuha ng pagkakasala. Yung multa, sabi sa revised penal code ay 200 pesos hanggang 1,000 lamang. So, there is a need on the part of the House of Representatives and the Senate na talagang silipin na, pabilisin ang pag-aamyenda sa revised penal code sapagkat marami dito provision na hindi na umaangkop sa kasalukuyan. Sitwasyon katulad ng mga pagmumulta ng mga taong napatunayan ng nagkasala katulad dito sa kaso na ito. Imagine 200 pesos ang penalty. Discretionary pa kung kaya itaas yan sa 1,000 piso. Magkano na lang po ang halaga ng 1,000 piso sa kasalukuyan? Okay. Pagdating naman po sa administratibong aspeto, ito yung bilang abogado, ano ang potential na liability ng isang taon. Bitaw lang ng bitaw ng pananalita laban sa mga kapwa-abogado, kapwa public official, kahit sinong tao, Yan po, pag ginawa ninyo, nagkakaroon po kayo ng paglabag sa Code of Professional Responsibility. Okay, mga klip. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Okay. Ito, mga klip. Code of Professional Responsibility. Ito, sa mga lawyers na mga klip. Pakita ko. This is latest. This is 2023. Okay? Code of Professional Responsibility. Doon na lang tayo sa pinaka-general, mga klip. Dito siya mapasok. Ha? A lawyer. Asan ba yun? Yan. Propriety. A lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings. Observe honesty, respect and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession consistent with the highest standard of ethical behavior. Proper conduct. A lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. Papasok ka dito. Diba? Sa umpisa pa lang mga kaklit, alam mo na. Alam mo na. A lawyer shall not harass or threaten a fellow lawyer, alliance client or principal, a witness or any official employee at the court, tribunal, or other government agency. Harassing. Diba? A lawyer shall observe formal decorum before all courts, tribunals, and other government agencies when it is public siya. Diba? So ito mga ka-clear, parte ito na dapat ikaw ay gumagalang. Diba? Gumagalang ka dapat. Hindi sa'yo nagsisimula ang kabastusan. Mga kabayan, yan po kasi ang nakasanayan nito mga Duterte fanatics, mga kabayan. Kasi nga, ang iniidolo nila ay isang taong walang respeto sa kanyang kapwa, ng si Duterte. Walang paggalang, palamura. Kaya ganyan, yung mga supporters nila, parang nag-ano na sa kanila, normal na lang sa kanila yan, yung mambastos, hindi marunong gumalang, kung anong gusto nilang sabihin, sasabihin nila, magbabanta pagka
hindi nila gusto yung tao na kumakalaban sa kanila, pagbabanta nila. O ganyan kasi yung kanilang ay iniidolo. Kaya itong mga supporters ni Duterte, itong mga Duterte supporters, ay ganun din ang ginagawa nila. Di ba? Tignan mo nga mga kabayan, napapanood nyo ba yung mga post ng mga DDS? Itong mga vloggers nila, itong mga content creator nila. Kung magmura, walang putol yung kanilang pagmumura eh. Tuwing magsasalita, laging may kadugtong na putang eh. O, diba? Laging ganun lagi sila. Tapos naku, kung napanood nyo pa itong yung vlogger na DDS ng babae, itong yung apelido yung niya, Bogres, Bogres ba yun? Bogres yung pangalan. Oh. Na kung bumanat ito sa talagang parang yung bibig nito, parang puwit ng manok na bagong itlog na nako. Maano ka talaga dito sa mga DDS nito. Oh, ganun talaga kasi pagka iniidolo mo, ganun na ugali, yun ang gagayahin mo, di ba? Ganyan yan. Kaya hindi na ako nagtataka. Kaya mangyari na yan, anuhin na lang. Dapat yan talagang kumilos naman yung ating mga otoridad. Kayong mga may authority na question yung ganyan mga kayo na magsampa ng kaso. O, di ba? Yung mga ganyang gumagawa, lumalabag. O, ganun lang yon mga kababayan. O, hanggang sa muli, ito po ang Nerds TV 51. Salamat po sa inyong pag-subscribe, panonood at pagtangkilik sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nerds TV 51. Sa iyong pagmamahal